Sa Cubao, mukhang marami na raw natututo sa mga kapatid natin na mag-book ng ticket in advance. Pero mayroong mga pasahero may dalang hayop sa biyahe. Live mula sa Cubao, magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Cheryl, nandito tayo sa isa sa mga bus terminal dito sa Cubao kung saan mula nga October 29 hanggang 31 ay inaasahan na aabot sa 10,000 na mga pasahero ang tutungo rito. Pero kung makikita ninyo dito sa aking likuran ay wala masyadong pila dahil pwede nang mag-book online at bumili ng mga ticket. Kaya kapag pumupunta dito, yung mga pasahero ay kailangan na lamang nilang ipa-validate ang kanilang ticket at talagang saktuhan na pumunta para sa kanilang mga bus na nakaschedule. Yung mga ruta dito ay papunta sa mga probinsya ng Pangasinan, Olongapo, Zambales at Baguio City. At kung hindi naman daw marunong sa technology o talagang gipit na sa oras, pwede kang mag-walk-in dito, pero ang tawag dyan ay yung mga chance passenger, kung saan kapag may mga bakante, ang mga bus na nandito ay maaari kang sumakay, pero talagang swertihan na lamang daw ngayon, Cheryl, dahil fully booked na yung mga nakatakda na mga pag-alis dito ng mga bus dito sa terminal na ito. Subukan natin, Cheryl, na magtanong ng ilan sa ating mga kababayan dito. Nay, anong oras pa po kayo nagpunta dito, Nay? Ngayon lang. Ngayon lang. Anong oras po yung biyahe ng bus ninyo? Alauna. Alauna. Tapos may ticket na po ba kayo pabalik ng Maynila? Reserve na po. Kumusta naman po yung experience na may online ticket na Madali-dali na lang. hindi na po katulad ng dati? Tulad ng dati. Okay ba? Cheryl, so ito yung sitwasyon dito ngayon, patuloy yung pagsakay ng mga pasahero at pagdating ng mga bus. Pero kanina nga nakita rin natin ang isang pasahero na dala nga yung kanyang alagang aso at alagang manok. Pero paalala ng otoridad, siguraduhin na meron itong tama na mga cage o kulungan. Gayon din ang pagsusuot ng mga diaper para masigurado ang kalinisan. Bukod pa dyan, ay siguraduhin din kung kakailanganin ng mga papeles ng mga ito. Paalala din dito, Cheryl, sa mga terminal na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang flammable liquids o materials na maaaring magdulot ng pagsabog o mga pantalim para na rin sa kaligtasan ng publiko. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.